Welcome to my channel, Glecious TV. Hello guys, ito na po yung native na manok na kinuha ko po sa bako. Binili ko kay Kuya Joel, na binili naman niya kay Dayo. So ayan po siya. Mas madali po ang mag-alaga ng native na chicken. Ang problema lang po sa native na chicken ay pag nakawala ay talagang manghahabol ka ng maigi sa sobrang bilis tumakbo. Ayan yung pong inahin. So yan po yung mag-asawa po yung binili ko para mangitlog. Ayan. So yung pong tandang ay yung batikan, at ito pong brown ay inahin. So ibinigay ko po sa kanila yung banana peel. Ayan, kinakain po nila. Nakakatuwa pag native chicken, hindi maarte sa pagkain. Yun po ay banana peel na pinag-anuhan ng aking paggagawa ng banana chips. So ayan, kinakain po nilang mag-asawa. At saka palay, yun, mga fruits na balat. So ayan, ibibigay niya lang sa kanila, kinakain naman nilang maigi. Kaya tipid talaga pagdating sa feeds. Ayan, natural lahat. Takaw nila, oh. Ang galing ng aking mga native na manok. Mas gusto ko sila kasi ang tipid. At saka mas healthy sila. Mas healthy silang kainin. Ang mahirap lang po sa pag-aalaga ng ganitong native chicken ay napakatagal po ng pagtaba para ibenta. So ang pero ang kaganda naman po pag binenta ay mas maganda po yung price. Sabi nung asawa ko po ay 250 per kilo ito. Samantalang ang benta ko dun sa 45 days ay umabot ng 180 per kilo sa sa dressed, at 130 lang per kilo pag buhay. So ayan, kitang-kita naman po natin yung mga banana peel na yan. Pero mas paborito nila yung soft part. Yun, yung pangalawang peeling. Ito kasi sa first peeling para maalis yung pinaka outer cover niya. And then after po nang matanggal itong first layer, ay ito naman second layer para matanggal naman yung may mga guhit-guhit na peel ng saging. So ganun po ang paggagawa ko ng banana chip. 2 peelings. Yan. Ang takaw po na akin, ang nanotice ko lang sa kanila, ang hilig nila magkaykay. As in, kumaykay na ng kumaykay, pinagkaykayan nila. So yan naman po, every time po ako magagamas ay ibinibigay ko sa kanila yung mga ginamas ko na damo. Kasi yun po ay kinakaykay nila. At ewan ko kung anong tinutukan nila doon sa mga damo-damong yun. Maganda naman daw po yun kasi at least kahit nakakulong sila, kapag nakain nila yung mga bits nung dahon na galing sa grass, para na rin sila nag-absorb ng vitamin D from the sun. So kaya kahit sila dyan ay nakakulong, sila ay healthy. Ayan, ang kulungan niya. Yan po ay lumang kulungan, hindi ko na nalinis kasi pagkarating po nila ay biglang tumakbo. So kailangan kong ikulong agad. Galing dun sa sako, ang hirap habulin. Kaya sabi ko wag nang maglinis kasi
Baka makatakas na naman. Yan. So, yan. So, parang tingin ko naman ay months na lang ang bibilangin at siya ay mangingitlog. Ang kagandahan pa po sa native chicken, so mas maganda po siyang manliglim kaysa doon sa 45 days. Kaya yung 45 days ko ay kinatay ko na kasi mukhang papalya ako doon sa egg layering. Kasi nagkakaroon ng pilay. Sobrang sobrang tataba, sobrang laki. Tapos nahihirapan ako sa kasi hindi naman sila tingin ko maglilimlim dahil lang sa sobrang bigat ng katawan, baka mabasag lang yung mga madamage lang yung mga egg. So bibili pa ng incubator, dagdag gastos lang. So ito na lang native chicken kasi magaan yung kanyang katawan. So pag lumimlim siya ay hindi niya mapipilit na husto ang kanyang egg. Ayan. So, doon po sila nahapon tuwing gabi. At na-notice ko po yung behavior nila. Kapag gabi, mabilis siyang hulihin. Pag araw, ay talagang ikaw ay kailangan ng energy para makapagtakbuhan. So, sa gabi, so yun pala yung pinaka-day. Kung gusto mo silang hulihin, tapos tatalian, at kakatayin kinabukasan. So, yun. Pero pag araw mo hulihin, talagang papaguring ka po nila. Grabe sila kung tumakbo. As in, paspasan. Makipaghabulan ako doon sa may palayan hanggang doon sa may halaman na hindi ako magkaintindihan. Ayan. So, ito po. Ito ang pinalit ko sa aking 45 days. Pero later on, tatanggalin ko rin po yung mga yung mga mess, mga kahoy, mga kalat na yan sa loob. Later on po, pag nag-ayos na ako ng pugaran, kasi itong pugaran po dito ay mga luma na at hindi na pwedeng pagpugaran. Yung parang pwede rin naman na yun na lang, tapos ayusin ko na lang kasi yung puwet niya ay wala na po. Ayun niya, as if talagang butas na. Ayun o. Hindi na siya pwedeng pugaran. So, ayusin ko na lang. Lalagyan ko ng mga dahon-dahon. Kasi ilang beses na po sila nag-mating. Kaya, tingin ko ay iitlog na rin yan banda-banda yan. Ilang months na lang. So, ayan po ang ating ito ang tubigan. So, ayan. Nakakatawa ang ating mga native chicken. At sila ay mga healthy at malulusog at napaka-active. Medyo malaki na rin po ang laki nila kasi napakapayat po niya nung dumating. Ayan. So, thank you guys for watching and update ko po kayo kapag siya ay umitlog. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button